Hey guys, what's up? My name is Shanwen and today pag-usapan nga natin itong sagutan between kay Franz Castro at kay Representative or Congresswoman Stella Kimbo. Alam mo kung ano nakakatawa dito? Yung mga salita ni Congresswoman Kimbo. Hindi ko alam kung hirap na hirap bang intindihin ni Franz Castro or ayaw niyang intindihin. Obviously, para sa akin, hindi niya naiintindihan. Diba? In most cases, no, puro siya iba talaga yung mga kongresista, no? Pa-iPad na lang. Alam niyo ba kung magkano ang iPad niya? Laki ng kinikita ni Madama. Anyway, guys, panoorin nga natin itong sagutan between kay Congresswoman, no? Kimbo at saka with Franz Castro. Madam Speaker, it is very clear that our colleague is confused about the nature of this fund, a special purpose fund. One can force her opinion, but one cannot force her facts. Una sa lahat, maling... By the way, guys, etong si Congresswoman Kimbo is actually a summa cum laude sa kanyang college while she was in UP. Okay? Kitang-kita naman. Bahagi ng libro ang... Ito pag naging senadora to, or pag ito tumakbo for Senate, ika-campaign ko to. Paagaling. Baka pag nakaharap na ito si Idol Rafi, kainin din to ng buhay eh. Siya yung, parang siya si VP Sara ng House of Representatives. Ganun siya. May tapang. Ang tinitignan po ninyo. Maliwanag, nagdeklara ang Supreme Court na ang contingent fund ay isang line item appropriation. Madam Speaker, So, ibig wala sabihin tayo nun, dun sa contingent. Oh. Ugaling tulfo. Parang no? Hilig sumingit, ayaw patapusin si Congresswoman magsalita. Fund. So, ibig sabihin nun, Hindi po natin pinag-uusapan dito. yung Please allow the contingent sponsor fund. to finish her statement. No. Kasi po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito, kung No! No! Grabe makano. Galit na galit. Gigil na gigil. Tingnan mo naman yung tingin sa kanya ni yung tingin sa kanya ni Congresswoman Kimbo. Straight. meron o wala, na expressly sumagot po ako, provided Madam for. Speaker, Wala pa po ako meron, dun sa contingent at fund. payagan niyo po akong ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Gusto ko po, Madam Hindi po Speaker, ako ayaw ipaliwanag kung bakit... na ano po yung oras ko, Madam Speaker. Wow. Ito kasi problema sa kanya. During here's the thing, no, if you recall, nung pinag-uusapan, okay, yung budget ni VP Sara, ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang tinatanong. Ngayon, sinasagot na siya dun sa mga tanong niya. And then, all of a sudden, bigla siya magaganyan. Nagkaroon siya ng concern sa oras niya, nagkaroon siya ng kung ano-ano. And the thing is, ayaw niyang pagsalitain, either si VP Sara o kaya itong ngayon. Okay, nakikita naman natin. Ayaw niyang pagsalitain si Congresswoman Kimbo. Alam niyo kung bakit? Simple lang. Kasi lalabas ang totoo. Na pinapaikot niya ang utak ng mga Pilipino. Na pinapalabas niya na merong anomalya doon sa nangyaring pag-transfer ng contingency fund. While Congresswoman Kimbo is trying to educate all of us kung ano nga ba yung contingency fund na yan. Ito naman si Franz Castro, binablock niya. Bakit?
'Di ba? Ngayon sinasagot ka. Yung mga tinatanong mo, 'di ba? Ngayon sinasagot ka. Ayaw mong pagsalitain si Congressman Kimbo. Dahil ayaw mong malaman ng buong Pilipinas, ng mga Pilipino, na panay drama, kasinungalingan at kung ano-ano pa. Hayaan mo. Hayaan mong magsalita ngayon si Congresswoman Kimbo. Pinapatanong kaya nga po, Oh, 'di ba nauutal na siya? Ano ibig sabihin guys pag ang isang tao nauutal na? yes or no lang po para mas mabilis. No, not everything can be answered by yes and no. Madam So, Speaker, kanina, Madam sinasabi natin, Speaker, hindi ako nagtatanong. payagan Session sana suspended. ako, Madam Speaker. Madam Speaker, Tingnan mo yung mukha na itong babaeng to. ano ang definition ng bigay? Madam Speaker. I mean, Guys, pakinggan nyo mabuti to. Napakaganda. Napakaganda. Pakinggan nyo mabuti. Promise ko sa inyo. pwede bang from the, so ito kasi binanggit mo kanina yung contingent, binanggit na natin kanina yung contingent. So pwede bang magbigay ang presidente ng contingent, ng confidential fund ng OBP na nanggaling sa contingent fund? Madam Speaker, define bigay, Madam Speaker. Nice. Well, ano bang ibig sabihin ng English ng bigay? Wow. So from the contingent fund, Bigay. Ano ba ang ibig sabihin ng... Sa Tagalog lang bigay. Yun yung hinihingi sa'yo, Tagalog. So bakit mo kailangan niya ano yung English? and na 7 billion nag-transfer from contingent fund Madam Speaker, authorized by the President through the recommendations ng DBM from contingent fund ay nag-transfer ng CF or confidential fund sa 2022 na budget. O sa Madam Speaker. OVP budget. Madam Speaker, ang problema kasi sa salitang bigay is hindi naman po yan sa presidente. Kaya hindi po niya pwedeng ibigay yan. Ang contingent fund, Madam Speaker, ay special Madam purpose Speaker, fund. Transfer. Hindi po yan pagmamay-ari ng presidente po. Ang contingent fund ay special purpose fund subject to the approval of the president, Madam Speaker. So, please qualify the word bigay, Madam Speaker. Yes, sige. Yung transfer na lang po. Nabuburaot na si Congresswoman. Congresswoman Kimbo, I love you na talaga. Please Siguro hindi qualify. Please maintindihan. define the word transfer, So, Madam Speaker. So kung nag-request ang OVP sa Office of the President ng CF Madam o Speaker, yung you cannot request from the president, Madam Speaker. So saan po nag-request ang OVP ng confidential fund? Madam Bakit Speaker, yan ang meron- problema sa ating Bakit meron sa Kasama. nakalagay sa financial report, yung SAOB, na nanggaling sa contingent fund? Okay? At eto guys, yung sinasabing yung sabi ni VP Sara, labasan niyo ako ng ebidensya na merong mali doon sa ginawa ko. O ngayon, pinapaliwanag na po sa ating lahat. Kasi kahit ako guys, wala akong alam tungkol dito, but we're learning something from this. 'Di ba? Para hindi tayo madaling naniniwala sa mga gaya ni Franz Castro. So, galing sa contingent fund, etong 125 plus yung Madam Chair, yung medical medical expenses na more than 90 million medical or financial expenses. So, ang total nga niya na nanggaling sa sa contingent fund ay 221 billion 424. Madam Speaker, it is very clear that our colleague is confused about the nature of this fund, a special purpose fund.
This is lodged with the DBM. Madam Speaker, So- hindi po ako confused. Alam ko po yung sinasabi ko. Okay? Oh, very rabbit hole po. Di ba? Very rabbit hole pa. Grabe, nagkaroon na siya ng ano, sa counterpart. Female version niya ni Rabbit Hole po sa ano, sa House of Representatives. So based dun sa mga documents, so ang sabi mo kanina, no, sabi natin kanina, merong contingent fund na may, nakita naman natin ito, no, doon sa report ng Office of the Vice President mismo, na merong sa SAOB, Madam Speaker, yung SAOB, ito po yung Statement of Obligation, Disbursement, Balances, etc., na may nanggaling sa contingent fund at dinala doon sa doon sa Office of the Vice President. Isa ay confidential fund at isa po ay doon sa financial and medical fund or yes, medical or assistance. Okay, so 221 million yun. What's the question? Hindi na alam ko ano question. Madam Speaker, well, there, Ano na? Nawala na sila. Madam Speaker, there seems to be no question. What is the question again, Madam Speaker? Okay, parang nasasayang yung oras natin, Madam Speaker. So, I think hindi ko nakakayanin yung time kung papayagan pa. Well, Madam Speaker, I will gladly give you how much, Sige. whatever time is needed to clarify this very important issue. Kahit na 2 oras po tayo dito. Alam mo, siya yung nagsisigaw. Remember guys, no? Nasa news yan eh. Yung nagwawala sila sa loob ng, nung room na yon, na nagkakaroon ng deliberation tungkol dyan sa Oy, si Attorney Migs, nakakatuwa rin siya sa niya. Sa TikTok niya. Anong sila, 'di ba? Na kesyo ni binok-atan daw sila ni VP Sara. Tapos ngayon na andyan, ayaw niya magsalita. Ano na? I will give it to you. Okay, thank you, Madam Speaker. Thank you for our distinguished sponsor. So, kanina, ang sinasabi ko, Madam Speaker, Hindi niya na alam at kung ano wala pong itatanong niya. medical expense po dyan. Wala po ako nakita medical expense sa mga dokumento. okay? So, kung bibigyan lang ako ng pagkakataon, Madam Speaker, doon sa pinanggalingan nitong tinutukoy nating 125 million na confidential fund at saka doon sa tinutukoy nating 96.4 na medical or financial assistance, kasi naka-reflect doon sa SARO. Kung pwedeng maipakita, Madam Speaker, sa PowerPoint, meron din po tayo noon, yung sa SARO, naka-reflect po doon yung pinanggalingan ng pondo, kung saan siya, or yung SARO po ay yung approval ng DBM ng pondong ito na nanggaling dun sa contingent fund. So, yun po. So, ano po yung 221,424,000, Madam Speaker. Saan yung tanong? So, ano po yung tanong? Saan siya galing?
Ang tanong is bakit walang Congress approval? Meron pong, okay, ang congressional approval po ay yung contingent fund. Okay, yun po ang appropriation. At maliwanag po, base sa Supreme Court Mag-moist masarap lava cake creamy Bavarian by Lemon Square. Try now! decision na iyan po ay valid na line item appropriation. Maliwanag po yun. Dahil yun nga po yung purpose, maliwanag po sa Belgica versus Ochoa na yan ang purpose ng contingent fund. Dahil nga po, hindi na nga po natin ma-anticipate lahat po ng pangangailangan ng ating gobyerno 2 years in advance. Kaya nilalagay sa Special Purpose Fund, sa DBM, at hinihingi na lang ng ahensya sa DBM ang kanilang pangangailangan in kaso na merong new or urgent project or activities as they go along. So yun po ang purpose. At naka-indicate po sa special provision ang mga examples sa ganyang mga pangangailangan. But it is very clear na hindi limited sa 3 examples na naka-enumerate. So yun po, dito sa special provision, ito po ang authorization sa paggamit ng contingent fund. Ngayon po, ang importante po is merong existing line item doon po sa Office of the Vice President. At maliwanag po, ang existing line item doon po sa Office of the Vice President 2022 GAA, which is the Good Governance Project and Social Services Project. Yun po yung existing line item, of which one of the objects of expenditure is confidential expense. Liliwanagin ko po. Ang confidential expense is not a line item. Hindi po siya line item. Hindi po lahat na nakikita ninyong salita doon sa NEP o sa GAA ay line item. Hindi po. Ang line item lamang sa NEP o sa GAA ay ang tinatawag na projects, activities, or programs. Yung PAP, yun lamang po ang line item. Ang iba po doon, yung objects of expenditure, hindi po yung online item. Tulad ng PS, MOOE, capital outlay, yung pong supplies, traveling expenses, hindi po yung line item. Ang tanging line item ay yung mga tinatawag na PAP. Ang PAP doon sa OVP 2022 budget na kung saan kasama ang confidential expense ay yung nabanggit ko na nga po na Good Governance, Engagements, and Social Services Project. Kaya po, sinasabi natin na authorized po, expressly allowed po itong confidential expense noong 2022. New Lucky Me Special Chicken at Chicken Kasalo Pack. Bigger! Tastier! Na, di ba guys? So, yun yung yung sinabi dyan ni Congresswoman Kimbo. Yun yung pinaka-importanting information na ayaw malaman. No? Or rather, no. I'm sorry. Yun yung pinaka-importanting information na tinatry i-block ng walang iba kundi si Franz Castro. Okay? Gaya nga na sinasabi niya, she keep on talking, she keep on saying na alam niya, whatsoever. So, ibig sabihin, no? Kung gagamitin ko yung salita niya na alam naman niya yung tungkol doon, paano nagaan. It means to say, na intentionally, ginagawa niya yung mga pa-interview niya and so on and so forth, minamalay niya si VP Sara. Dalawa lang naman babagsakan yan, guys, eh. Either one, okay, alam niya na yun yung nangyari, pero pinili niyang imalign si VP Sara.
no? Magpalabas siya ng mga questions na kesyo illegal, and so on and so forth, gaya ng ginagawa ni Risa Ontiveros. Okay? Kaya tama rin naman si VP Sara na she was full of drama. Not unless may kaya silang ilabas at patunayan na mali nga yung nangyari. Na unconstitutional yun. Na may illegal na nangyari doon. Kita niyo yung galawan ng mga ng mga Makabayan Black at saka ng mga supporters nila. Supporters ng mga Dilawan politics. Now na-expose tayo sa mga ganito. Not unlike nung panahon ni Cory, panahon ni Ramos, ni Erap. Ngayon lang nagkakaroon ng magandang dissemination of information. Kaya it's always good, no, na hiniintay natin yung sasabihin ng kabilang panig. And then from there, we will see, plus minus lang tayo eh. Doon natin malalaman kung sino yung nagsasabi sa kanila ng totoo eh, o may sinasabing totoo eh. Imagine niyo, for the last couple of days, pinapalabas nila na merong mali sa pag-transfer ng contingency fund na ginawang confidential fund ng OVP. And the way in-explain, no, ni Congresswoman Kimbo, mas lalo natin naintindihan na there was nothing wrong. It's just that the money used for this confidential fund was really to know kung ano nga ba ang connection ng Makabayan Black at saka ng CPP. At hindi rin natin alam kung ano na yung web of information ang meron hawak ang ang OVP or ang DepEd. Gaya nga ng, if you guys are following VP Sara, sinabi nga rin niya doon sa isa sa mga interviews niya, sinishare niya po yung mga informations na meron sila sa AFP, sa PNP. Sino yung mga mahalagang stakeholders. Okay? How much more ngayon with NTF-ELCAC? Ang galing ng strategy nilang dalawa ni PBBM. Anong magaling doon? Naglalagay man sila ng mga pondo dito sa mga lugar na to. Yung mga pondo na yan, may pinagpupuntahan, may pinupuntahan. And yung mga information na nagagather, no, for this department, for this agency, sinishare din nila dun sa mga stakeholders. Imagine niyo, kaya nagkakaganyan sila Franz Castro. Na pinalaki nila ang issue, yung confidential fund. Ako, I learned something today from Congresswoman. I hope meron din kayo. Mas lalo nang naging what do you call that? Mas lalo na nating naintindihan kung paano nga ba o ano nga ba yung nangyari. Kaysa, alam mo yun, yung nakikinig tayo sa mga pangkantong accusations. Tayo dapat kasi, one of the things, no, lalong-lalo na sa mga taong mahilig it's not just manood, malaman, but, you know, to understand yung concept, no, yung process. Hindi tayo madaling malindang. Akala ko ang pagbubudol, guys, nangyayari lang sa kalsada. Ang pagbubudol din pala nangyayari, of course, online, sa politics. It's a lesson learned for all of us. Kasi ngayon, hindi na tayo basta-bastang, alam mo yun, naniniwala. Siyempre, thankful tayo dun sa mga taong nag-hone ng ating critical thinking skills, gaya nila Attorney Dibayan at saka ni Attorney Claire. Andyan din si Kaayo, no? Si Kaayo kasi para sa akin, nalalaliman ako sa mga discussions niya. No? Siyempre, nandyan din si Teacher Mark, napakagaling sa mga research. Yeah, guys, it's really very important na pinapakinggan natin yung sasabihin ng kabilang kampo. Kasi doon natin malalaman kung may kredibilidad pa ba ang mga paghiyaw-hiyaw ng mga Makabayan Black.
Diba? Mas lalo lang natin napapatunayan na isa lang ang gusto nilang mangyari. Isa lang ang intention nila. Sirain or siraan yung mga head of state natin. Yung head of state natin, pangalawang pangulo, ibang members ng Congress, ahensya ng gobyerno. Alam mo yun, from their level, they're trying really their best na mawala ng kumpiyansa ang mga Pilipino sa gobyerno. Sa paraan na ganyan, palalabasin nila na may illegal, unconstitutional, and dahil dyan sa sinabi ni Congresswoman Kimbo, ano kaya nang sasabihin na ngayon ni Risa Contiveros? E di nasoplak na rin siya niyan, di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Definitely share nyo na. And of course, tingnan natin yung inyong mga contributions sa comment section. I really want to hear your voice, guys. Thank you again. I'll see you in the next video. Bye, guys.